House Prosecutor, Public Prosecutor Chel Jokno, pati yung spokesperson ng prosecution team, si dating Congressman Ace Barbers. Nag-react na po sila, mga kababayan. Unahin natin itong sinabi ni Jokno as published ng Manila Times. Sabi dito, Jokno rebats Senator Pia Cayetano's video, says remarks lack context. Ngayon, dito tayo kay Robin Padilla versus House Prosecutor Terry Ridon at saka ni Laila de Lima. So ang mga pro-Sara na pagkilos at itong mga inventong naratibo na nakakalungkot, mga kababayan, nakikita natin, kailangang basagin natin. Lantaran po ang pagtatanggol ni Senator Robin Padilla kay Sara Duterte sa pamamagitan nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong spliced video ni Pia Cayetano at ni Alan Peter Cayetano, kasi itong mga Cayetano, mga kababayan, ay sabi nga natin, pag pinakinggan mo yung mga manifestations nila, hindi mo na mapapagkamala na parte sila ng defense panel. Di ba dapat, Mr. Maravillas, statement mo, mapapagkamalan? Ay, hindi mo na mapapagkamalan kasi harap-harapan, di ba? O ngayon, nag-react na kasi may pinapakalat na mga videos nila. Siyempre, yung kampo ng mga DDS ito, para dituin yung ating mga mamamayang Pilipino dito sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. And so, hindi na makatiis yung prosecution panel, nag-react na po sila para basagin ito mga propaganda na pinapakalat nila. Siyempre, propaganda ng kasinungalingan. So, hindi na makatiis, mga kababayan, si House Prosecutor, Public Prosecutor Chel Jokno, pati yung spokesperson ng prosecution team, si dating Congressman Ace Barbers. Nag-react na po sila, mga kababayan. Unahin natin itong sinabi ni Jokno as published ng Manila Times. Sabi dito, Jokno rebats Senator Pia Cayetano's video, says remarks lack context. House Prosecutor Chel Jokno on Saturday said a video posted by Senator Judge Pia Cayetano, siya pala mismo yung nag-post, showing his exchange with Senator Judge Alan Peter Cayetano over the subpoena for Vice President Sara Duterte's bank records, failed to present the full context of his remarks. With all due respect to the Senator Judge, sabi po ni Chel, and so the public will not be misled. Huwag mabudol. This is the context and the complete statement that I made, sabi po ni Jokno, before releasing the full portion of his response during the impeachment trial. Jokno said the prosecution's request for bank records niya could not be considered a fishing expedition because it was not made on a mere speculation. Sabi niya, a fishing expedition niya can be said to have happened only if the party requesting the evidence or documents is merely hoping to find something. Sabi po niya, let me clarify, linawin ko niya, we are not merely hoping, we found probable cause or sufficient basis in the records of the Anti-Money Laundering Council involving billions of pesos that passed through the accounts of Vice President Sara at saka yung kanyang asawang si Man Scarpio. Paliwanag, mga kababayan, ni Jokno, the prosecution sought the bank records niya para ma-determine whether they were consistent with the AMLAC reports, emphasizing that such records niya could only be obtained through a court-issued subpoena. Dagdag pa, mga kababayan, ni Jokno, that had the House obtained the records before the impeachment trial, it would have violated Vice President Duterte's rights and due process. Now, anya, that there is a subpoena for the Vice President's bank records, both sides can use them to prove the respective cases. Paliwanag po ni Jokno. In this way, the senator judges can decide based on the entirety ng ebidensya. Akbayan Party List, meanwhile, accused the Cayetano siblings, yung magkapatid na Cayetano, of circulating a spliced video following the exchange during the trial. A lawyer with a twisted argument clings
to a spliced video because Akbayan Representative Cheljok no exposed the Senator Judge siblings. They're now trying to twist the story, sabi po ng Akbayan. So yung Akbayan Party, mga kababayan, criticize yung naging post ni Pia Cayetano, saying it was inappropriate niya para sa isang Senator Judge to publish content that it claimed echoed the defense narrative. What's even more disappointing is that this is the kind of content being posted by a Senator Judge. It is right in line with Sarah's camp. Where do you find a judge trolling the prosecution online? So, who is really being one-sided now? Sabi po ng Akbayan. Sabi nga ni Robin na ang prosecution po dapat hindi one-sided. Ang dapat hindi one-sided yung judge. Ang prosecution, normal na maging one-sided. At saka yung defense, dapat one-sided. Ang problema, yung Senator Judge, mga kababayan, kumiling na sa kampo ng defense. They're now on the side of defense. Yan ang masaklap sa nangyayari ngayon, mga kababayan. Kaya ito mga kapatid, yung mga dinadaldal nila na pinapalabas nila na fair sila, baliktad po ang katotohanan. Pang-front nila, mga kababayan, pang-cover nila yung statement na dapat maging fair. Pati yung mga prayers nila, pang-cover nila yon. Pero sa actual na ginagawa nila, hindi sila fair. Nandun sila sa side ng defense. Napakalinaw po. Kaya hindi na makatiis yung prosecution team. Mga kababayan, talagang nagsalita na. Pakinggan natin din yung side Barbers. So ito yung statement ni Barbers. We respect every member of the Senate Impeachment Court, including Senator Judge Pia Cayetano, and we recognize that everyone is entitled to express their own views, lalo na dito sa mainit na usapin ng impeachment. However, we also hope that discussions regarding the impeachment proceedings are presented in a manner that gives the Filipino people the complete and accurate context. Ang impeachment trial ay hindi dapat husgahan batay sa ilang segundo ng video o sa mga putol-putol na bahagi nito. Mas mahalaga na makita ng buong publiko kung ano ang kabuuan ng proceedings upang sila mismo makabuo ng kanilang opinyon at patas at tamang pang-unawa dito sa mga videos na ito, dito sa nangyayaring ito. As public officials, we all share the responsibility of strengthening, not weakening public confidence in our institutions. The best way to achieve that is to encourage the public to watch the proceedings in their entirety rather than rely solely on excerpts. Kaya nga, pinapanawagan namin na sa ating mga kababayan na subaybayan po itong impeachment trial na ito dahil dito po natin maiiwasan ang pagkalat ng fake news. This proceedings is bigger than any individual. It is about preserving the integrity of the impeachment process and ensuring that the Filipino people receive a fair, complete, and truthful picture of what transpired in the court, no? Yung araw ng paglilitis. So, kailangan tayo ang pagbuo ng ating opinion. Wag lamang po natin tingnan kung ano yung nakikita natin sa social media at mahalaga na sa ating pagsubaybay dito may iwasan natin yung pagkalat ng maraming fake news kagaya ng nangyayaring ito na kung saan ay nakikita natin na spliced o hindi kaya ay minanipula yung video na yan na ipinakita. Our commitment remains to present the evidence before the court and allow the Filipino people to judge it based on the complete record, hindi ho partial. Yun ho ang ating pagsisikapan na gawin para sa ating mga kababayan. We would also like to ask Senator Judge Pia Cayetano and Senator Judge Alan Cayetano to simply tell the Filipino people, especially those that have seen this spliced video, kung ano yung katotohanan. Dahil nandoon po naman sila sa nung araw na yun, nung habang nagkakaroon ng oral arguments.
At alam po nila, dinig na dinig nila kung ano yung katotohanan na taliwas o hindi kapareha ng video na kumakalat sa ngayon. So I do hope in the spirit of fairness that the center judge showing their impartiality, sana mabago at makorek po itong video nito. Ako duda ako na ikukorek nila yung video na ginawa nila. Kung sila mismo yung nag-splice niya, conscious sila ng kanilang ginagawa. Talagang intensyon nila na lituhin yung tao. Yan ang purpose niyan. Kasi alam na natin kung ano po ang inclination nitong magkapatid na Cayetano. Asa pa kayo dito. From the very start, mga kababayan, alam natin yung anong kulay. Kung anong kulay ni Robin Padilla, nasabi, kahit sunugin na niya ninyo ako, Duterte ang aking mangangamoy Duterte ako. Yun siya, pati si Amy Marcos. And the rest of the DDS senators. Kaya nga ang label natin sa kanila, mga DDS senators. Nasabi ko nga po, mga kababayan, itong mga taong ito dapat hindi na uupo bilang senator judge. Kasi alam natin yung kulay nila. Di ba? Hindi magiging fair talaga. Ito na nga po, mga kababayan ng kanilang mga ginagawa. Talagang actively nagpa-participate sila sa mga propagandang ganito in defense ni Sara Duterte at para sirain yung mga argumento ng prosekusyon na dapat yun ang trabaho ng defense team, yung panel. Isumali na po, kitang-kita sa kanilang mga pananalita at body language. So ang paglilitis, mga kababayan, sa impeachment ay isang sagradong constitutional process siya kung saan ang bawat senator judge ay obligadong maging patasana, mga kababayan, neutral at nakabatay lamang sa ebidensya, sa halip na umasta bilang mga personal na taga-troll o tagapagtanggol upang isalba, mga kababayan, yung interes nitong si Sara Duterte. May sinumpaan po sila na tungkulin itong mga senator judges. At ang issue po sa pagkiling ay medyo, that's, a no-no. So, ang konstekto po ng impeachment court ay ganito. Kapag ang Senado ay naging isang impeachment court, ang mga senador ay hindi na simpleng mambabatas kundi mga hukom. Kaya ang tawag sa kanila, mga senator judges. So, ang pangunahin, mga kababayan, na trabaho ng isang hukom ay makinig sa magkabilang panig, timbangin ang mga ebidensya, may buong katapatan at dapat nananatili sila, mga kababayan, na patas. Hindi sila pwedeng umasta bilang mga personal na abogadong tagapagtanggol ng akusado ni Sara Duterte dahil hinalal sila, mga kababayan, para sa hustisya ng bayan. Ganon dapat, mga kababayan. Hindi para protektahan ang kanilang mga kaalyadong politiko. Although yung impeachment, isa din pong political exercise. It's a political, both political and judicial. Ngayon, ano yung batayan, mga kababayan, sa ilalim ng batas? Ayon po sa Article 11 ng Section 3(6) ng ating konstitusyon. Ang Senado po ang may sulong kapangyarihan kasi na lumiti sa lahat ng kaso ng impeachment. Napakalaking tungkulin ang inahawakan ng Senado. So bago magsimula ang paglilitis, ang bawat senador ay may mandatoryong nagpapasailalim sa isang sinumpaang panunumpa, yung oath of affirmation na tinatawag, mga kababayan, na sila ay magpapasya ng walang kinikilingan, mga kababayan. So ang lantarang pagpanig o ang bias na pabor kay Vice President Sara Duterte ay isang direkta, mga kababayan, na paglabag sa konstitusyon at saka sa due process. A clause that's in Article 3, Section 1 ng ating saligang batas na nag-atas ng isang neutral at malinis na hukuman. Ngayon, ito yung maling paggamit, mga kababayan, ng terminong political process na also a political process. Yan ang justification nitong ibang mga senador at ng mga kakampi nila na baliko yung pag-iisip. Pinipilipit, binabaluktot yung batas para kumampi sa kanilang interes, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot.
Madalas gamitin ng mga kaalyado ng Vice Presidente ang katagang political process kasi niya upang bigyang katwiran mga kababayan ang kanilang hayagang pagkiling, which is wrong. Subalit nilinaw ng Korte Suprema sa isang kasong Francisco, ito ay maigpit pa rin pinapatakbo sa ilalim ng mga legal na pamantayan at constitutional bounds. Ganon po yan mga kababayan. So ang mga senator judges ay inoobligang magpakita sila ng judicial temperament at ang paggamit ng kapangyarihan para sa political na propaganda ay paglalapastangan po sa diwa ng batas. So talamak ngayon mga kababayan yung political spin at pagpapakalat ng fake news, lantaran po. So ang paggamit ng mga binagong video, maling interpretasyon sa mga nakaraang desisyon ng korte at personal na pag-atake sa mga prosecutor ay nagpapababa sa credibility ng Senado. So ang taong bayan ay humihingi ng isang patas at seryosong paglilitis po. Hindi isang sarsuela na naglalayong iligtas ang mga makapangyarihan mula sa accountability, pananagutan, mga kababayan. Ngayon, dito tayo kay Robin Padilla versus House Prosecutor Terry Ridon at saka ni Laila de Lima. So ang mga pro-Sara na pagkilos at itong mga inventong naratibo na nakakalungkot mga kababayan nakikita natin, kailangang basagin natin. Lantaran po ang pagtatanggol ni Senator Robin Padilla kay Sara Duterte sa pamamagitan ng pag-atake sa credibility ng House Prosecution Panel. Ginamit niya ang pambansang telebisyon at ang kanyang posisyon sa Senado upang magpakalat ng mga maling akusasyon laban po sa prosecution. Inakusahan niya na nagpapakalat ng bawal na naratibo, ngunit napatunayan galing lamang sa chismis o mga peking social media pages ang kanyang impormasyon. Naging katatawanan at tampulan mga kababayan ng pagbatiko si Padilla ngayon. Matapos siyang direktang masupalpal ng opisyal na records at transcript ng prosecution. Dahil sa kawalan ng ebidensya at maling impormasyon, napilitan siyang magsorry na lang ng live sa publiko. Napanood ninyo? So ang kanyang mga sablay at walang basihang hirit tulad ng pagtawag sa mga prosecutor na parang langaw na nakatungtong sa kalabaw daw. Napanood ninyo yon? Napakayabang. Baka kayo po yung langaw, utak langaw mga kababayan. Anong pinagmamalaki mo, Robin Padilla? Mali-mali yung mga pinagsasabi po ninyo, Robin Padilla. Kakaya ka bilang isang Bicolano senator. Saan ka nakakita, mga kababayan, na sabi niya mga kababayan, una, yung prosecutor daw dapat hindi one-sided. Walang hindi one-sided na prosecution. Pati yung defense, one-sided yan dapat. Tapos, para i-justify niya, makalusot siya sa kahihiyan, sinabi niya, sumablay pa rin na yung justice niya dapat neutral. Walang justice na neutral. Ang hustisya, panig sa katotohanan, panig sa batas. Yan ang hustisya. Hindi neutral ang hustisya. Mali-mali yung tutunan mo, Robin Padilla. Sabi dito, justice is impartial, but not neutral. While the process requires judges and juries to be free of bias when weighing evidence, the purpose of justice is inherently moral, to uphold the truth, protect the innocent, and correct the wrong. Kaya hindi siya neutral ang hustisya. Doon siya panig sa batas, panig sa katotohanan, panig sa tama. What is moral? Yung mali dapat i-correct. Naintindihan mo na, Robin Padilla? Kaya masyadong baliko, baluktot ang mga natutunan mo mga bagay-bagay. Puro baluktot kasi mga kasama mo, puro baluktot ang pag-iisip. Yung mali naging tama, yung pagbabanta ni Sara, freedom of expression na. Lantaran ng pagkiling, mga kababayan, sa panig ng defense, sa panig ni Sara Duterte, hindi na sila nahiya. So sa halip mga kababayan na mag-ambag ng matalinong argumento, naging katatawanan ang kanyang inasal habang seryosong usapin ng bansa ay nakasalalay dito mga kababayan. Pilit din niyang pinipigilan ang prosecution na magtanong upang harangan ang paglabas ng katotohanan. Bawal daw magtanong sa kanila. Yun,
ang sinasabi mga kababayan ni Robin Padilla. Kaya sabi ng prosecution, linawin mo niya. Yang sinasabi ninyo na bawal sa inyong magtanong. So, malinaw na paglabag ito sa Senate decorum, mga kababayan. Ang pagbibitiw ni Padilla ng paninira at walang basihang bansag sa mga miyembro ng House Prosecution Panel ay direktang paglabag sa rules of the Senate, unparliamentary acts in language, mga kababayan yan. Kasi po, yung mga mambabatas ay mahigpit na pinagbabawalan na gumamit ng mga salitang nakakasira sa reputasyon ng mga kinatawan ng kabilang kapulungan. These are members of lower house na tulad nila, mga mambabatas din. Kaya lang sila nasa lower house, sila nasa upper house. Ang mga mambabatas po ay mahigpit na pinagbabawalan na gumamit ng mga salitang nakakasira sa reputasyon ng mga kinatawan ng kabilang kapulungan. Ganon yan po. Isa siyang paglabag sa Code of Conduct at saka impartiality. Ang pagpapakalat po ng maling impormasyon upang siraan ang isang panig ay lumalabag sa Republic Act 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Partikular na po sa prinsipyo ng professionalism at justness and sincerity. Kailangang magbasa ito si Robin ng mga rules. Sa bukod dito, mga kababayan, sa ilalim ng Rule 137 ng Rules of Court na may suppletory application sa impeachment, ang isang hukom na nagpapakita po ng personal na puot at tayagang pagkiling o manifest partiality ay may legal na obligasyong mag-inhibit o mag-atras sa kaso dahil wala na siyang moral na credibility na humusga ng patas. Si Robin po ayagan na sinasabi niya na Duterte siya. Ganon din si Amy Marcos. Kahit daw sa pabiribalik-tayin, tagilid. Kay Sara siya. All of these Duterte senators dapat mag-inhibit. Si Robin Padilla, sabi niya, kahit sunugan daw siya, mangangamoy sa Duterte. Bakit siya umuupo as senator judge? Somebody should petition these people. Yung magkapatid na Cayetano, ito si Robin Padilla, itong si Amy Marcos. Dahil sa pagdi-display nila ng partiality, they should inhibit na mag-participate pa rito. Isang tahasang insulto po sa institusyon ng Senado. Ang kawalan ng integridad at utak ni Robin Padilla bilang isang senator judge. Puro sablay ang mga sinasabi. Puro mali. Saan ka nakakita ng ganong senator judge? Puro sablay. Pinajustify pa niya yung mga kamalian niya. Ang pag-amin sa publiko at paghingi ng paumanhin matapos mahuling nagpapakalat ng imbentong kwento ay isang formal na pag-amin ng kanyang kapasidad na mag-analisa nakadepende po sa chismis, mga kababayan, at hindi ebidensya. Ayan o. Robin Padilla apologizes to Ridon for misquote in TV interview. Daldal lang kasi ng daldal, di nag-iisip. Hindi pinag-aaralan yung kanyang mga sinasabi. Kaya puro sablay. Ngayon, dinidefend niya yung kanyang mga sinabing mali. Sablay pa rin. Lalong sumablay. Yan ang problema sa nagmamagaling, mga kababayan. Tingnan ninyo si Lito Lapid. Mabuti pa si Lito Lapid, hindi nagsasalita. Nag-observe lang. Alam yung kanyang limitation. Ito si Sobra. Hindi niya alam yung kanyang limitation sa buhay. Nagmamagaling. So ang isang hukom, mga kababayan, na napatunayang sinungaling sa loob ng sarili niyang hukuman, ay wala nang natitirang moral na karapatang humawak pa ng timbangan ng katarungan. Yun yan, mga kababayan. So ang pang-abuso niya sa kanyang posisyon, paararangan ang mga lehitimong tanong ng prosecution ay hindi lamang depensa kay Sara Duterte kundi isang lantarang pambababoy sa batas at tahasang obstruction of justice. Ngayon, dito naman tayo kay Pia Cayetano versus Chiel Diokno. Ang splice video, mga kababayan, naharap sa matinding pambabatikos ngayon itong si Pia Cayetano matapos kumalat sa kanyang social media pages ang isang sadyang pinutol at saka manipulado pong video. So ginawa ito upang palabasin
na nag-isa, napahiya, at nagbabakasakali lang or fishing expedition yung ginagawa ng prosecution member, si House Prosecutor Chel Diokno, nangingi ng prosekusyon ang mga bank records ng Vice Presidente. Yan kumakalat na mga propaganda nila ngayon, mga kababayan, dito sa social media. So, ginamit ni Cayetano ang maruming taktika ng mga internet trolls, mga kababayan, upang dinlangin ang mga ordinaryong mamamayan na walang oras manood ng buong paglilitis. Baluktot po sa katotohanan ang mga pinapakalat nila, mga kababayan. So bilang kaalyado ng pamilya Duterte, sinikap ni Cayetano na gamitin ang kanyang pinag-aralan upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mabibigat na ebidensya. Nilinaw, mga kababayan, ni Attorney Chel Diokno na hindi sila nagbabakasakali dahil may matibay na opisyal na ulat mula sa AMLAC ukol sa bilyon-bilyon pisong dumaan sa mga accounts ng Vice Presidente na hindi tugma sa kanyang diniklarang yaman sa SALN po. So ang pag-post ng edited clip ay pandilin lang upang magmukhang mahina ang prosekusyon, maprotektahan siyempre si Sara Duterte. Nandun din yung maling paggamit ng Stonehill versus Diokno President, mga kababayan. Ginamit pa niya ang sikat na kasong Stonehill versus Diokno na pinangunahan ng ama mismo ni Chel Diokno, si W. Diokno, upang i-argumento na labag sa karapatang pantao at isang general warrant ang paghadughog sa mga bank accounts ng Vice Presidente. So ito po ay isang maling interpretasyon sa batas ayon mismo sa paliwanag ni Chel Diokno, ang anak ng matandang Diokno, mga kababayan. Ang kasong Stonehill ay patungkol sa walang basihang pagsalakay ng pulisya gamit ang malabong warrant. Sa kaso ng impeachment, ang paghingi ng bank records ay may matibay na legal na batayan sa ilalim ng Republic Act 6713, mga kababayan, at Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So bilang pampublikong opisyal, ang SALN ng Vice Presidente ay bukas sa pagsusuri, mga kababayan. At ang AMLAC ay may kapangyarihang magsumpena ng mga dokumento kapag may indikasyon ng hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth. So ito ay paglabag din sa sub judice rule at saka sa cybercrime law, mga kababayan, sabi ng mga legal experts. Ang pagpapalaganap ng splice video habang umuusad ang paglilitis ay paglabag sa sub judice rule na nagbabawal sa mga komento o material na naglalayong mamanipula ang opinyon ng publiko at maka-impluwensya sa takbo ng korte. Yun ang malinaw. Bukod dito, mga kababayan, ang paglikha at pagpapakalat ng peking media upang sadyain sirain ang karangalan ng isang tao, gaya po ni Attorney Chel Diokno, na member ng prosecution team at congressman, maaaring pumasok sa diwa ng online libel sa ilalim ng Republic Act 10175 o ito yung Cybercrime Act, Prevention Act. Ang isang abogadong mambabatas na gumagamit ng ganitong maruming taktika, lumalapastangan po sa integridad mismo ng impeachment court. Ang ginagawa po ni Pia Cayetano ay hindi lamang simpleng pagkiling. Ito ay isang malisyosong pagtataksil sa kanyang propesyon bilang abogado at saka mambabatas, lalo na senator judge siya. Hindi dapat niya ito ginagawa. Nakakahiya ang ginagawa nito magkapatid na Cayetano, mga kababayan. Nilalapastanganan nila ang impeachment court mismo. Nakakalungkot. Ang paggamit ng digital alteration at splice videos upang manipulahin ang opinyon ng publiko ay patunay na wala siyang kakayahang tapatan
ang prosecution sa malinis at legal na argumento. Ginagamit niya yung social media. Itong magkapatid na to, naging madalas yung pag-live at dinidiscuss nila ito. Sila lang ang gumagawa niyan, mga kababayan. Nakakalungkot. Other senators, hindi po ganyan ang ginagawa. Walang ganyan ang ginagawa. Sila lang. Ang kanyang sadyang pagbaluktot sa doktrina ng Stonehill versus Jukno ay isang pandaraya na nagdala yung itago ang bilyon-bilyon pisong AMLAC records ng Vice President. Ang isang abogado and senator na gumagamit ng taktika ng troll sa social media ay nawala na ng credibility na maging bahagi ng isang marangal na impeachment body. Sana po may magmosyon, may humiling sa prosecution team na ipan-inhibit po itong lahat ng Duterte senators. Lalo itong masyadong halata ang pagkiling po kay Sara Duterte. Wala silang karapatan na maging judge. Kasi kahit sa regular courts, hindi ganyan mga kababayan. Pinipetisyon ng abogado na ilipat ng sala yung kaso. Pag nakikita po na yung judge mismo hindi magiging fair kasi may relasyon sa akusado, wala tayong maasahan dito sa mga tao ito. Yun ang nakakalungkot. So dito tayo sa panawagan ng fairness, demand for fairness. Maging patas dapat at itigil dapat itong mga propagandang ito, mga kababayan. Sina Senator Robin Padilla at Pia Cayetano ay binabayaran ng buwis ng ating mga mamamayang Pilipino. Bilang mga mambabatas at hukom, hindi bilang mga personal na taga-troll, tagapagtanggol ni Sara Duterte, maya naman kayo. Nawala na bang kayo kang kahiyan? So ang pagpapakalat ng fake news, splice videos at pambubulas sa mga testigo, mga kababayan, at prosecution ay nagpapakita na dinala nila ang maruming politika sa loob ng sagradong proseso ng batas itong impeachment trial. So kung hindi kayang bitawan ni Robin Padilla at Pia Cayetano ang kanilang personal na interes at pagiging pro-Sara, ang pinakang malinis at legal na akbang ay ang pag-inhibit o mag-atras sila sa paglilitis. Huwag dapat sila mag-participate dyan. Ang taong bayan po ay nagbabayad ng tamang buwis at karapat-dapat sa isang patas na paglilitis kung saan ang katotohanan, ang ebidensya, ang dapat na manaig. Aktibo ni silang humaharang. Napakalinaw mga kababayan. Hindi kami bulag na mga mamamayang Pilipino para hindi namin makita ang inyong pinaggagawa. Winawalang hiya ninyo ang Senado. Sperming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.